Kinwestiyon ni Senador Manny Pacquiao sa plenaryo ang Senate Bill 1271 o ang panukalang batas na nagbabawal sa diskriminasyon base sa gender ng isang tao. Sa kanyang pagtatanong sa sponsor ng bill na si Senadora Risa Hontiveros, giit ni Pacquiao, bawal sa Biblia ang cross-dressing o ang pagdadamit ng hindi naaayon sa kasarian. Dagdag pa ng senador, maaari raw gamitin ang cross-dressing sa panloloko. Tulad umano ng kaso ni Jennifer Laude, ang transgender woman na pinatay ni U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa Olongapo City noong taong 2014. Sagot naman ni Hontiveros, hindi dapat naninisi ng isang biktima ng krimen si Pacquiao. At tungkol naman sa pagtuto ni Pacquiao sa papasukin sa restroom ng mga babae, ang mga trans woman, sagot ni Hontiveros, dapat payagan ng isang tao kung saan siya komportable, alinsunod sa kanyang sexual orientation at gender identity at gender expression. Mungkahi naman ni Senador Tito Soto, gawing gender neutral na lang ang lahat ng restroom para wala na raw diskusyon. Ang pananamit, magdamit ng pangbabae ay hindi masama. Kung sa tingin nila ay hindi masama, pero ang ibig kong sabihin ay pwedeng magdamit ng babae ang isang lalaki para gumawa ng krimen. Halimbawa, pwedeng gamitin na panloko. Kung gaya ng inaalala ng good gentleman, kung gagawin ito para, ayun na nga po, sa fraud, sa pag-e-estafa, then may sapat na pong batas na umiiral. Yun na nga pong batas laban sa fraud. At hindi po kailangan at hindi po dapat umabot sa hate crime. Mr. President, if the distinguished lady will allow just two questions on my part for clarification. Yes, please. Gladly, In sir. your letter H. Yes. Oh, no, wait. No, I'm sorry. Page 3 of your bill. Letter B. The last phrase, the last proviso. Provided further that this provision shall likewise apply to contracting and engaging the services of association, organization, lesbians, gays, bisexuals, transgenders, intersex, or queers. Naintindihan ko lahat ito, except yung queers. What do you mean by queers? Definition ng queers? Lesbians, gays, bisexuals, transgenders, intersex, or queers. Sino yung queers? Yes, Mr. President, I will get right back to you on that. Yes. Okay, salamat. Yes. Mr. President, ang definition po ng queers, ito po yung tinatawag ng mga individual sa sarili nila na hindi sila nag-identify either as straight or as gay or as lesbian, nor even as transgender or intersex. Kumbaga, hindi nila, para silang mga no-label na tao. Hindi nila Genderless. tinatanggap. Actually po, hindi sila genderless. Genderless? Napaka-interesanting punto yan, Mr. Yeah, that's President. right. Actually, hindi po sila genderless dahil ang kanilang gender orientation, or rather, ang kanilang sexual identity ay tinatawag nilang queer, na hindi nila tinatanggap ang terminology ng kahit sino pa mang ibang Hindi sila gender. gay. Hindi sila gay. Hindi rin sila Hindi gay, sila hindi rin sila bisexual. lesbian, hindi rin Hindi sila sila bisexual, hindi rin lesbian. sila transgender, ni hindi po sila intersex. Tinatawag nila ang sarili nila bilang queer, basta sila'y tao na hindi naglalagay ng label sa kanilang sexualidad or sa kanilang sexual orientation and gender identity. Don't you think we might need to define them? Pwede pong ilagay natin yung queer sa ating definition of terms dahil meron na nga pong definition po iyon. Minority leader is asking me, saan daw ang banyo nun? Nung queer? Ang value po? Banyo. Well, kung pong gender-neutral bathroom, pwede rin po doon mag-CR ang queer. That was an eye-opener for me. No, Opo. Gender-neutral Gender-neutral comfort rooms bathroom. po. Opo. Tulad sa Starbucks, BPOs. Would you Center accept for a Women's proposal, Studies. an amendment na
Gawin na nating gender neutral lahat ng toilet. That is a wonderful proposal, Diba? Mr. President. Lahat. Starbucks, nagsimula na po. May mga BPOs na tayo, nagsimula na po. UP Center for Wala Women's Rights. nang Mr. diskusyon. President, sa bahay lamang, gender neutral po Correct. ang ating mga banyo. Oh. At sa tahanan, nagsisimula ang maayos na ugnayan ng tao sa kapwa-tao. I think your committee should study that, and let's see if the other members of the Senate will support that proposal. But I will certainly support I that think, proposal, Mr. President. It's a good idea. Maraming Now- salamat, Mr. President. Yeah, thank you. Now, going to the discrimination practices. All right. Ito na lang. This is a final point on for today. Yung pagbibihis po, isa ito sa mga importanteng points natin dito, right? Okay. Yung dress code. So, we've had this experience na yung dress code, hindi ka tanggap sa isang restaurant, ayaw papasukin. Opo. Correct. Okay. Paano kung straight? Paano kung straight? Pagkatapos, ayaw nilang papasukin dahil naka-sleeveless. Naka-kamiseta. Example, Example. This is very concrete example. Santa Elena Golf and Country Club. Anbaya Golf and Country Club. You're not allowed without a collar. You're not allowed with sleeveless shirts. You're not allowed in slippers. They will remove you from the premises, even in the Alabang Country Club. So, do they fall under this bill now, and bawal na sa kanila mag-discriminate sa suot ng isang tao? They do not, Mr. President. Dahil yung pong nais protektahan ng bill na ito ay yung magdamit ayon sa expression mo ng gender identity mo. Yung usapin po ng dress code sa mga tulad ng golf courses at iba pang establishment, kahit yung usapin po ng uniform sa iba't ibang institusyon, well, uniforms are done to identify to the institution one belongs to. Yung dress code po ay isang, in a way, expression din ng institusyon yan, ano yung image na gusto niyang i-uphold. And salamat, Mr. President, sa pagpapaalala dun sa ilang mga kaso ng diskriminasyon dito sa Pilipinas, yung denial of entry to establishments. Halimbawa nga, dun kay television personality Inday Garutay sa Pasig City at saka si Bibi Gandang Hari. Yeah, I'm looking at the coverage kasi, Mr. President, look at the coverage of what we're talking about here. Let's not, baka sabihin class legislation to kung puro soji lang iniisip natin. What about the straight guys? Like, for example, if I feel like I'm a macho, I will wear a camiseta, I will enter a restaurant in a wife-beater shirt. You know, that's why they call it in the United States, a wife-beater shirt. So if I'm wearing a wife-beater shirt, they won't allow me. I will charge them against this law. In that Because regard, that is my image, I'm a macho. You know? in that regard, would it be a violation of the proposed measure if a SOG is not allowed because of a dress code? Well, Mr. President. You know, the Senator Soto asked the question, if a straight guy or a straight person does not follow the dress code, he or she can be denied entry in a facility. What about a SOGI if he or she is denied entry because of violation of the dress code? Is that in violation of the law? No, Mr. President, there is a clear definition, there is a clear difference between dress code standards, formal, semi-formal, casual, and exercise of SOGI. For example, in the cases of Inday Garutay and Bibi Gandang Hari, nakabihis formal po sila. Papunta po sila sa isang fine dining restaurant, papunta po sila sa isang formal na lugar. And they were dressed formally. Pero, dininay po sila ng entry dahil lang nagko-cross-dress sila. So, on the basis of SOGI, hindi po dahil nilalabag nila ang anumang dress code. If a dress code, Mr. President, discriminates a class of people,
it would be wrong. For example, asking a Muslim woman to take off her veil kung yun naman ay expression ng kanyang spirituality or yung kanyang religiosity or yung kanyang kultura dito sa ating bansa. Pero ang kino-contemplate dito sa panukalang ito ay makapag-cross-dress ang isang tao batay sa kanyang sexual orientation and gender identity and expression. And when, in the case of Inday Garuta and Bibi Gandahari, when dressed according sa dress code nung mga establishmentong nais silang i-patronize, na tanggapin sila at hindi itaboy. Mr. President, I think we really have to find a very good balance here because we might be discriminating against many others, for the sake of Bibi Gandanghari or Inday Garutay. Well, Kailangan timplahin natin mabuti because as I said, there are places where they will tell you cannot enter because you're wearing a collarless shirt. All right, good, because that's a dress code. What if that person is a soji Yes. and he has a collarless shirt? Like in the Senate, there's a dress code before you can enter the... This example first. Soji ako. I enter a restaurant with a collarless shirt. Hindi ako papapasukin because of my collarless shirt. iba po yun. Yung isa na hindi soji, pwede siyang paalisin. Pero ako hindi pwedeng paalisin because I'm a soji. That's how the bill looks like. So I'm saying let's strike a very good balance. Medyo ingatan natin ng konti. Mr. President, may pagkakaiba po talaga yung usapin ng dress code batay sa social class, halimbawa, na dapat formal, semi-formal, or casual lang, at yung quote-unquote dress code or gender expression through clothing na kaugnay nitong soji. So, yung sina Bibi Gandanghari po, Mr. President, at Inday Garutay ay hindi pinapasok dahil nagko-cross-dress po sila at Ayaw that nila. point in time. Opo. So sila po ay tumutupad sa dress code nung establishmentong yun, nakabihis formal po sila. Kumbaga, iniestima nila yung establishment na yun at yung ibang mga guests doon, pero dininay entry sila dahil lang nagko-cross-dress. Anyway, my question, Mr. President, is hanging. That is precisely, I am precisely mentioning a exact example, a very concrete example. The case of Santa Elena Golf and Country Club. If I am a soji, I enter without a collar, they will remove me from the establishment. Yes, Mr. And I can file anti-discriminatory act against them based on this bill if it becomes a law. But if I am not a soji, and they remove me because I am wearing a collarless shirt, I cannot do anything. I just have to leave. I cannot charge them because I'm not a soji. No, Mr. President. Kung yung soji dumating sa golf course, hindi sumusunod sa dress code, kung bawal ang collarless shirt, bawal for soji and straight. Pareho. It's when distinctions are made based on soji that discrimination exists. You see, that's the problem of Inday Garutay and Bibi Gandanghari. The establishment thinks a dress code, they think that the dress code for women should not be worn by men. Pag ganon, Mr. President, yung kasing formality, semi-formality at casual, yan po ay across soji, straight and otherwise, tanggap na po. Yes, irrespective of the soji. At tanggap po na yan ay, kumbaga, expression din ng establishment of the mood they want to create there. Hindi po nagiging karanasan ang dress code pag ganyan na discrimination dahil sa soji. But it is when distinctions are made based on soji that discrimination comes into existence. Well, anyway, Mr. President, not to belabor the point, because we're really studying the bill on how we will be able to come up with a version that would be acceptable to all. Salamat po. Because as far as anti-discrimination is concerned, yung ayaw tanggapin sa trabaho dahil soji or whatever, tama ito lahat, okay ito. Pero my points really are based on one, dress code, number two, toilets. I think we should
try to find the balance there. But anyway, I will do that during the period of amendment. In the meantime, I will allow the other members to interpolate, but I think some of them are ready to interpolate in the following days, especially the minority leader, Mr. President. Salamat po, Mr. So, President. we And as a, we thank the distinguished lady for answering our questions. I thank you, good Majority Leader, for the questions. And as a last point, Mr. President, mabalik ako dun sa obserbasyon ninyo na, halimbawa dito sa Senate, may dress code tayo. Wala pang nahahalal sa chamber natin na cross-dresser. But I would love to see the day na ang isang mahusay na mambabatas tulad ni Representative Jerry Roman ng Bataan ay makarating dito sa ating kapulungan. At siya ba ay, palagay ko siya, hindi natin sasabihin ng loloko. Palagay ko hindi natin siyang pipigilan sa tingin natin cross-dress. Dahil It is not a yun ay question of expression talaga cross-dressing. niya. It's Yes, a Mr. question of President. whether or not a straight person who is not following the dress code and a transgender who is not following the dress code will be treated similarly. They will be treated similarly, Mr. President. Parehong pagbabawalin it's not a kung hindi question naka-dress of code. pagbabawal yung dressing. It's a question of similar treatment to people similarly situated. That is That's the all point we're of saying. this bill, Mr. President. All right. Anyway, thank you, Mr. President. I move to suspend consideration of Senate Bill 1271 under Committee Report number 17. Any objection hearing none, session suspended. Salamat po, Mr. Consideration President of the and measure Majority Leader. is suspended. Thank you, Mr. President. If the sponsor assent to a few questions. Gladly, Mr. President, from the gentleman gikan sa Sarangani. First of all, I would like to state for the record, Mr. President, that I loud and fully support this measure. Will cross-dressing be considered as a gender expression under this act? First of all, Mr. President, daghang salamat to the good gentleman for his expression of full support for this bill. As I earlier discussed, Mr. President, with other members of the chamber, yes, cross-dressing will be one of the acts considered as part of gender identity because of the definition of gender identity as refers to the personal sense of identity or expression as characterized among others by manners of clothing, inclinations, and behavior in relation to masculine or feminine conventions. Kung kaya't, Mr. President, dahil yung cross-dressing ay isa sa mga expressions ng gender identity at saka gender expression, yung pagbabawal dito or yung pagpaparusa dito or yung pag-discriminate sa sino mang tao, anuman ang kanyang sexual orientation and gender identity, batay sa ganitong gender identity or gender expression, particularly manner of clothing, ay ipinagbabawal po at parurusahan. Yes, Mr. President, we know that in the Bible, dalawang klase lang tao, may babae at saka lalaki. Ang kasuotan is but this question is really important, Mr. President, because I want to know, mayroon po ba tayong protection, no? Para hindi ito maabuso at magamit sa mga anumang krimen. Itong pagsuot na ito, mga kasuotan na ito. Well, unang-una po, Mr. President, oo nga't sa Biblia ay ikinikwento doon yung paglikha ng tao, babae at lalaki. At yun po ay reflected din sa bill na ito, na pinapanganak tayo, may sex na lalaki at may sex na babae, at dahil sa maaring iba't iba ang sexual orientation and gender identity, maring iba-iba rin itong kasarian, itong SOGI, kahit pa ipinanganak na lalaking isang tao o kahit na ipinanganak na isang babae. At wala po akong naalalang may diretsyong iniuutos ang Biblia tungkol sa pananamit na panlalaki lamang or pananamit na pangbabae lamang. Pangalawa po, marami rin pong nakasaad sa Biblia na tungkol sa pagiging bukas
at pagyakap sa iba't ibang tao, anuman ang partikular na katangian niya. At dito po natin pwedeng ipaloob pati yung usapin ng SOGI. Halimbawa po, Mr. President, sa James chapter 4, verse 12, nakasaad po doon, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? So para sa akin, ibig sabihin nito, kahit dito sa usapin ng particular na tanong sa cross-dressing, kung ang isang ekspresyon ng isang tao, ng kanyang pagkatao, ay yung pananamit na kanyang sinusuot sa araw-araw, bakit din natin i-destroy ito? Bakit natin sisirain? O di kaya, bakit natin sisiraan yung taong iyan batay sa kanyang pananamit? Sinasabi din kasi sa James, sino po tayo? Sino po ako para maghusga sa aking kapitbahay? Mr. President, doon din po sa tanong na may mga safeguard ba laban sa pang-aabuso. Precisely, Mr. President, itong panukalang batas ay laban sa diskriminasyon at laban sa pang-aabuso sa tao batay sa kanyang sexual orientation and gender identity. Kasama na po yung kanyang sexual orientation at sexual expression o gender orientation at gender expression, pati na po yung estilo ng pananamit. And in fact, Mr. President, kaya po kinakailangan yung ganitong klaseng panukalang batas ay dahil sa dokumentasyon ng mga advocates laban sa diskriminasyon at kasama na po yung LGBT community, ay malungkot mang sabihin, pero tuloy-tuloy pa rin ang diskriminasyon at pang-aabuso laban sa iba't ibang individual, lalo na po ang mga LGBT, batay lamang dyan sa batayan ng SOGI nila, kasama na po yung kanilang pananamit. Thank you, Mr. President. But the Bible says we can do everything, but not everything is beneficial. Especially doing wrong or sin against God. We can do everything, but like I said, the Bible says not everything is beneficial. But my question, Mr. President, is itong pagsusuot kasi ng ng damit na pangbababae, which may be used to commit fraud or any other crime. I just want to know if there is provision in the bill na magbibigay ng parusa doon sa mag-commit ng kasalanan o gamitin itong dahilan para either commit fraud or other crime. Gusto ko pong malaman kung may mga ano bang parusa o may mga parusa ba ang gumamit ng ganitong o gamitin itong mga mga kasarian na ito para gumawa ng kasalanan o crime. Yes, Mr. President. Mayaman na rin po yung body ng mga batas dito sa ating republika para tugunan yung ganung mga concerns. Halimbawa po, yung mga kasalukuyan ng batas laban sa sexual harassment, laban sa unjust vexation, laban din sa fraud at saka sa voyeurism. Acts of lasciviousness din po, nandiyan na po sa ating revised penal code. Pero ang partikular na concern nitong panukalang batas ay yung pagdiskrimina laban sa mga individual dahil sa kanilang sexual orientation and gender identity. Isa pa pong halimbawa, Mr. President, sa isang batas na noon ay sinasabing baka maging bukas sa pang-aabuso. Ito po, Mr. President, yung Magna Carta for Women. This was also, at the time nung ganitong period of interpellation, was feared to be open to abuse. Pero, Mr. President, this fear has been unfounded. There is no evidence na ginamit po ang Magna Carta for Women para sa pang-aabuso o di kaya para sa paggagawa ng iba pang mga krimen. So,
ang pinag-usapan po natin dito, Mr. President, ay simpleng expression of gender identity. Iba pa po at saklaw na ng mga kasalukuyang batas. Yun na nga po, gaya ng sinabi ko kanina, mga garantya laban sa or mga parusa kung ang gagawin ay acts of lasciviousness o sexual harassment. At saka, Mr. President pala, at this point, again, sinabi nga po ng the good gentleman from Sarangani na the Bible says we can do everything but not everything is beneficial. Meron pong iba pang mga kasabihan sa Biblia tungkol sa lahat ng mga bagay. Halimbawa sa Galatians chapter 5 verse 14, sinasabi, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Kumbaga sa kayamanan ng lahat ng sinasabi, the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself. So yung pinakamataas na utos na binubuklod ang lahat ng mga utos ay tungkol sa walang iba kundi sa pagmamahal sa kapwa na tulad ng sarili. At ang aking din pong pag-unawa dyan bilang isang naniniwala sa Biblia ay ibig sabihin, mahalin ko ang aking kapwa tulad ng pagmamahal ko sa sarili ko, anuman ang aming magkapareho man o magkakaibang soji. Thank you, Mr. President, but I asked that question because of this cause me of concern of what happened to Jennifer Laude, what happened to her, na pinatay siya ni Joseph Pemberton dahil nabigla dahil lalaki pala. Yun po ang isang halimbawa bakit ko na tanong yung question na yan, at gusto kong malaman ano ba ang gagawin nating hakbang dito dahil may napatunayan na tayo na nangyari na yan, yung pagdanamit ng babae, nabigla yung lalaki ka pala, pinatay. Salamat po, Mr. President, sa pag-highlight ng good gentleman nitong particular na kaso ni Jennifer Laude. Dahil siguro sa kaisipan ng halos lahat ng Pilipino, ito yung isa sa matinding kaso ng diskriminasyon sa Pilipinas. Para lang sa pag-alala ng lahat, Mr. President, noong October 11, 2014, si Jennifer Laude ay natagpo ang patay sa banyo ng isang motel room sa Olongapo City. Itim na yung kanyang lieg dahil may mga marka ng pananakal at yung ulo niya ay sinubsob pa sa isang kubeta. Gaya ng po sinabi ng the good gentleman, yung lalaki na di umano iniwan siya, si Jennifer, sa ganyang kalagayan ay si U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton. At nalaman nga po at nagruling po ang Olongapo RTC Branch 74 na si Pemberton ay guilty sa homicide at siya ay sinentence sa 6 hanggang 12 taon ng pagkakapiit. At sa kaso pong ito, good gentleman, si Jennifer ay nanamit kasunod ng kanyang sexual orientation at kasunod ng kanyang gender identity and gender expression. Kumbaga, siya ay naging totoo sa kanyang pagkatao. Ang nagkasala dyan o ang nagkakrimen dyan ay gaya ng na-ruling ng Olongapo RTC Branch 74 ay si Pemberton na nakagawa siya ng ganyang krimen, ganyang karahas na aksyon laban kay Jennifer Laude na sinaktan niya siya at pinatay. Kaya wag po sana tayong victim blaming dito na si Jennifer na nga yung sinaktan, si Jennifer na nga yung pinatay. Bakit? Dahil sa pagkapuot ni Pemberton at yung kanyang nagawa ay lumabas na isang hate crime dahil sa diskriminasyon sa SOGI. At sa ganyang karumal-dumal na kaso na ginawa sa kanya ay talagang maitatanong po natin, Mr. President, kailangan bang patayin si Jennifer Laude? Hindi po. Exactly kung kaya kailangan ang bill na ito.
Thank you, Mr. President. I just want to clarify that, of course, nakikiramay ako doon sa pamilya ni Jennifer Opo. na sa pangyayari sa kanya. But the thing is, yung parusa sa kanya na sa Pemberton na dapat iparusa sa kanya ay binaba, no? Ibinaba ng korte dahil sa pagsisinungaling niya na hindi niya sinabi na siya ay lalaki. So dapat murder yung kaso, and tapos ibinaba ng korte dahil may kasalanan din si Jennifer dahil hindi niya sinabing lalaki siya. Kung gayon, Mr. President, lumalabas na isang kaso din ito na yung iba't ibang institusyon ng ating lipunan, pati yung ating judiciary, ay kailangan sanang mas buksan ang kanilang isip at ang kanilang kalooban sa gender sensitivity din, tungkol sa SOGI at tungkol sa pagtindig laban sa diskriminasyon batay sa SOGI. Dahil yung judiciary natin, ang kumbaga last recourse natin para sa redress of grievances. Kung may isang mamamayan na nakaranas at ang kanyang pakahulugan ay siya ay discriminate against dahil sa anumang batayan na nakapaloob na lalo na sa mga international human rights instruments at sa diwa ng konstitusyon ng ating bansa. At dito po maisasama natin ang SOGI. At saka Mr. President, yung interpretasyon na kaya nagulat si Pemberton, kaya sinaktan niya si Jennifer, kaya pinatay na siya. Ang tawag po dito ay transpanic defense sa batas. Ito pong transpanic defense, Mr. President, has already been discredited kahit sa United States, kung saan mamamayan itong si Pemberton. Kumbaga, hindi na po itinatanggap ito na batayan para i-absuelto o di kaya ibaba ang parusa ng isang akusado. So sa batayan po na yan ay makikita po natin yung pwedeng maloko yung isang tao sa pananamit ng pangbabae. Ang gusto ko pong malaman mayroon po ba dito sa bill ninyo, Mr. President, that magbibigay ng parusa doon sa gagamitin ito para gumawa ng crime? Well, again, Mr. President, sa ganitong klaseng halimbawa ni na Jennifer Laude at Joseph Scott Pemberton, sa kanyang sexual orientation and gender identity, pati gender expression, ay naging totoo si Jennifer sa kanyang sarili. At kahit pa kung hindi nagulat si Pemberton, kahit pa hindi niya ginamit sa kaso itong panic defense, kailanman ay hindi pwedeng katanggap-tanggap na depensa sa isang krimen o na hindi pwedeng maging katanggap-tanggap sa anumang kaso yung ganyang pananakit at pagpatay sa isang kapwa-tao. At muli, sa ganitong halimbawang kaso, ang nagkrimen ay si Pemberton at hindi si Jennifer Laude. Yes, I agree po of your explanation, Mr. President, but the problem is, my explanation is, my question is, ano po bang hakbang nagagawin natin dahil ito pwedeng magamit, kung sinabi, I don't think na sasama pa si Pemberton doon sa kwarto kung alam niya na ay lalaki yung kasama niya. So, doon pa lang may na-deceive niya si Pemberton na siya ay babae. So my question is, Mr. President, is ano ba ang parusa kung sakali man nagamitin ang pananamit pambabae gagamitin para gumawa ng crime? Mayroon po ba tayo doon sa bill natin na magpaparusa? Kasi doon pala makikita natin yung deception doon, yan naloko yung si Pemberton at sumama siya doon sa hotel o sa isang Salamat po, Mr. President. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga kasalukuyang batas na
bago pa itong pinag-uusapan nating panukalang batas. At halimbawa na, yung mga batas laban at magpaparusa sa fraud. Kung sinabi ni Pemberton na hindi ko alam, ako'y nagulat, andun na sa kwarto na nalaman ko na trans woman siya, di ba't na lang niya kinasuhan si Jennifer ng fraud? Bakit niya sinaktan? Bakit niya pinatay? So ito po'y, yung ganitong kaso ng ginawa kay Jennifer at nangyari sa kanya, ay pumapasok na dito sa larangan ng panukalang batas na ito na nais magbigay ng proteksyon sa sino mang mamamayan na maaring ma-discriminate against o maabuso dahil sa SOGI. Hindi pa nito sinasaklaw ng mga kasalukuyang batas. Di tulad ng fraud, na yun na lang sana ang inireklamo ni Pemberton kung sobra siyang hindi niya daw alam at nagulat siya. Ang pagkakagulat naman po at ang hindi natin pagkaalam, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay umaabot sa pananakit at pagpatay tulad ng ginawa ni Pemberton kay Jennifer Laude. Tama po, Mr. President, at ang point ko po is this is a very important point na gusto kong malaman kasi pwede nating mailagay, maisama doon sa bill na ito yung parusa kung sakaling gamitin. Kasi makikita natin doon, pwedeng gamitin pwedeng gamitin na pang-deceive o pangloko o anong mga bagay na mga krimen na pwede natin gamitin na para manloko o pwede may pwedeng abusuhin So gusto ko lang malaman na pwede naman natin siguro mag-amend tayo doon sa bill na 'yon ng kaparusahan doon sa mga abuso o gamitin para to commit crime. Mr. President, gaya nga po ng sinabi ko na kanina, mayroong kasalukuyang batas na laban sa fraud. So pwedeng maireklamo ng isang Pemberton sa ganitong sitwasyon, pwede rin pong gamitin sa ibang mga kaso, halimbawa kung na-estafa ka. Pero kung nag-cross-dress ka po, ayun na nga, para gumawa ng fraud, para gumawa ng estafa, halimbawa, then pwede kang kasuhan nitong krimen ng fraud. So, ganun pong kasimpleng nakasaad na sa kasalukuyang batas natin. At mali pong sabihin, Mr. President, na ang pananamit bilang babae ng isang trans woman ay panloloko. Dahil nga po, tulad ng sa kaso ni Jennifer Laude, ito'y isang totoong o tunay o authentic, consistent na expression ng kanyang pagkilala sa sarili niyang pagkatao, yung kanyang kung paano siya makipag-ugnayan sa ibang mga tao, kung paano niya ine-express nga po, kung paano niya pinapahayag ang kanyang sarili bilang tao. Mr. President, I just want siya komportable, Mr. President. Mr. President, I just want to clarify that ang pananamit magdamit ng pangbabae ay hindi masama kung sa tingin nila ay hindi masama, pero ang ibig kong sabihin ay pwedeng magdamit ng babae ang isang lalaki para gumawa ng krimen. That's what I'm talking about, Mr. President. Pwedeng gamitin, pwedeng gamitin, kalimbawa, pwedeng gamitin na panloko, pwedeng gamitin na panglinglang, pwedeng gamitin kung ano-ano, basta pwedeng gamitin, pero I am not saying, Mr. President, for the record na ay masama. Maraming salamat, Mr. President. Kung merong pagkilala ng good gentleman na walang masama sa cross-dressing. At doon naunawaan ko rin naman po ang punto ninyo, Mr. President, good gentleman, na kung nag-cross-dress ang isang individual, hindi lang bilang ekspresyon ng kanyang pagkatao, hindi lang bilang ekspresyon ng paano siya makipag-ugnayan sa ibang tao, hanggang po sa relasyon ng pagmamahal o pag-iibigan. Pero kung gaya ng inaalala ng good gentleman, kung gagawin ito para, ayun na nga po, sa fraud, sa pag-e-estafa, then may sapat na pong batas na umiiral. Yun na nga pong batas laban sa fraud. At hindi po kailangan at hindi po dapat umabot sa hate crime tulad ng pananakit at pagpatay tulad ng ginawa kay Jennifer Laude. And Mr. President, pwede po nating tignan yung kabilang dako ng tanong natin.
kaming mga babae ay nagsusuot din po ng pantalon. Yung mga lalaking Irish ay nagsusuot ng kanilang kilt na pagmumuka sa atin ay palda ng babae. So, marami pong halimbawa ng pwede nating tagurian na cross-dressing, pero ito ay genuine na expression nga po ng identity, whether sexual orientation and gender identity, o di naman kaya ethno-linguistic identity tulad ng mga Irish, o di kaya yung paggamit ng pananamit na sa kasaysayan naging pareho na sa mga babae at mga lalaki tulad ng pantalon. Thank you, Mr. President, but I want to know more. I want to know more and to educate me about that dressing. Kasi ang alam ko, ang suot ng lalaki pang lalaki, ang suot ng pambabae pang babae. Even in the Bible, we can read that na ang babae dapat magsuot na pang babae, ang lalaki magsuot na pang lalaki. Hindi yung ang lalaki magsuot ng pambabae. That's what I believe, Mr. President. Mr. President, will the two honorable members of the Senate allow an interjection? I'm having difficulty trying to understand the points being raised by both. So, if I may be allowed, the way I look at the point of Senator Pacquiao, he's asking on how to prevent crimes that might be committed because of cross-dressing. Now, Senator De Lima and I were discussing this particular point, especially when it comes to toilets. Ando dun yung problema namin. And the explanation of Senator Hontiveros is fine. It's really fine if you follow the what do you call this? The norm that is happening now. But there is a very thin line from the norm and the abnormal. Example: if we allow a transgender or say a cross-dresser to a women's toilet, a man cross-dresser to a women's toilet, if we allow that, are we going to allow that now in this bill? That is the question. And the last time I interpolated, the answer was yes, if I recall it right. Now, yun yung nakabihis talaga ng bihis babae. Paano kung bihis bading lang? Bading siya, pero ayaw niya pumunta sa toilet ng lalaki, doon siya sa toilet ng babae papasok. Pwede ba yun? That is my question, Mr. President. Do we allow that? Will the bill allow that? Yun ang nakikita ko. Now, as far as the cross-dresser is concerned, okay lang, makakapasok talaga. And that's the problem of Senator Pacquiao, I'm sure, is because he could be a voyeur, he could be a hold-upper, all the ladies will be perhaps in their underwear or doing something, and here comes a guy pulling out a knife and getting all the money of all the women there inside. Cross-dressed, lusot na lusot yun. How do we prevent that? That's the problem of the crime being committed afterwards. Yes, as a matter of fact, Senator De Lima has a proposal. It should be an aggravating circumstance. You know, if you commit a crime, it could be an aggravating circumstance if you cross-dressed doing the crime. Okay, pwede rin yun. Pero the point is, how do we prevent it? So I'm looking at the possibility na dito sa mga ini-enumerate natin, huwag natin isama toilet. Hindi pwede. Allow them in establishments, facilities, utilities, ganito, but not in public toilets or toilets. Because that's where the problem will start. Especially if the guy is not cross-dressed, but feels like a woman and thinks he is a woman. And we respect that. So, paano yun? Shall we allow him or her into the women's comfort room? Yeah, that is the question, Mr. President. Thank you, Mr. President. It's easy to pretend a guy to become a gay to go to the men's room to the women's room. Mr. President, that's one of my concern, and also I disagree na pwedeng pumasok ang mga
ang mga gay sa mga babae, sa restom ng mga babae dahil pwedeng gamitin ito. Katulad ng sinabi ko na pwedeng magpanggap na, ay, bakla ko, kaya ako nandito. Pero hindi naman pala, magkunwari lang na bakla. Thank you, Mr. President. At salamat din po sa Majority Leader sa reopen ng tanong na ito na napag-usapan din namin sa isang earlier stage nitong period of interpellation para nga mas mapag-usapan po natin at mas mailinaw pa. So, Mr. President, kay babae ka, Mr. President, with the permission of the good sponsor and also of Senator Manny, can I also offer an interjection here? Well, Senator Pacquiao has the floor. With the permission of Senator Pacquiao, Senator De Lima may be recognized. Yes, Mr. President. Thank yes, you, Mr. President. Thank you, Mr. President. I have no answer at this point to the point raised by the Majority Leader about the prohibition on the bathroom, the toilet. It's actually a very difficult practical question. I just wish to point out, first, I heard Senator Manny mention about the fact that the charge of murder against Pemberton was downgraded to homicide because he deceived Pemberton. Jennifer Laude deceived Pemberton. I don't think that was the reason for downgrading the charge of murder to homicide. The reason is there was an absence of any aggravating circumstance in the commission of the crime. So there was no evident premeditation, there was no treachery, there was no abuse of superior strength, because these are the aggravating circumstances. But the element of deceit was not appreciated in favor of downgrading the charge from murder to homicide. The second point is, as mentioned by the Majority Leader, we have to be very careful in positing the view that fraud or misrepresentation of the gender in committing a crime can be a punishable circumstance. No, that should be considered merely, we may consider a qualifying circumstance or aggravating circumstance in the commission of the crime. That when somebody uses the cross-dressing as a means to commit the crime, then that is fraud, and that can be considered as an aggravating circumstance. But it is not a circumstance of the victim that should be penalized. It's the fact that he took advantage, he used the cross-dressing as a means to commit a crime. So that should be very clear. Otherwise, we will be, there's a question here on the penalizing SOGI as a crime. Thank you. Thank you very much, Mr. President, for those important clarifications dun sa kaso ni Jennifer Laude at dun sa mga kaso na mga sitwasyon na dapat maging maingat tayo sa definition na anong papel ang piniplay ng cross-dressing sa pag-intindi kung may krimen na nangyari o hindi. And to return further, Mr. President, dun sa ibang mga tanong ni Majority Leader at saka ng good gentleman, well, kay babae ka, kay lalaki ka, transgender o hindi, pag manilip ka, pwede kang kasuhan. And as I mentioned earlier, Mr. President, other laws have already penalized fraud, voyeurism, and other crimes which may be committed by individuals in a way pretending to cross-dress, not cross-dressing dahil ito'y totoong expression ng kanilang sexual orientation and gender identity. Pero maaring mga straight,
o iba pa na quote-unquote ginagamit yung cross-dressing. Hindi bilang pagpapahayag ng pagkatao nila, pero para nga gumawa ng krimen. Mga krimen na penalize na sa mga kasalukuyang batas natin. Kanina rin po, Mr. President, sa line of questioning ng good gentleman, naalala ko tuloy, si Representative Jerry Roman ba? Siya ba yung nanloloko? Dapat ba natin siya pigilan? Sa tingin ko po hindi. Dahil tingin ko po sa kanya ay isang kabaro na nananamit ayon sa kanyang sexual orientation and gender identity. At mabalik po sa particular na concerns tungkol sa mga banyo o comfort rooms na tinatawag natin sa Ingles. Well, we need to remind schools, Mr. President, schools, employers, establishments, even government agencies, that comfort rooms are meant to provide comfort. They're meant to provide comfort. So, isa sa mga espasyo na pinakadapat sana komportable ang bawat individual sa kanyang sarili. There is no evidence, Mr. President, for example, of a trans woman harassing another woman in these bathrooms. Mabalik dun sa concern ng good gentleman, males who will dress as women to harass women inside bathrooms are neither encouraged nor protected by this bill. Kasi these males are not expressing their gender identity. At gaya ng sinabi ko na rin po kanina, harassment of this kind remains to be punished as acts of lasciviousness, sexual harassment, at iba pa. Masyado pong absurd in the absence of evidence hanggang sa ngayon na isipin na magkukunwaring mag-cross-dress ang isang tao para pumasok sa banyo, para mangharas ng mga tao doon. At trans people also need to feel comfortable in comfort rooms. At actually, Mr. President, meron na pong mga nagsisimulang mga gender-neutral bathrooms kahit po dito sa ating bansa, which can be accessed by individuals anuman ang SOGI nila. At hanggang po ngayon, Mr. President, tulad ng record ng Magna Carta of Women na wala pa pong track record na inabuso para abuso sa ibang tao, walang record po ng paglabag sa sino mang tao sa ganitong mga gender neutral bathrooms. Mga gender-neutral bathrooms, halimbawa sa Starbucks, sa ilang mga BPOs po natin, pati po sa UP Center for Women's Studies. Yung isang concern po natin kanina, Mr. President, yung fraud. Fraud po ay function ng isang criminal mind. Hindi po siya function ng sexual orientation. Yung sexual orientation po ay isang natural at positibong aspeto ng pagiging tao, kung papaano tayo nilikha ng Diyos para sa ating mga naniniwala sa Biblia, nilikha ng kasaysayan. Ang sexual orientation ay ganoon po, samantala ang criminal mind ay obviously isang negatibong bagay. At sa ngayon, dahil na-appreciate ko yung concern ng good gentleman at ng ating ding majority leader, babalikan ko rin yung research ko, pero sa tingin ko, maitatanong ko rin, may ebidensya ba ng pagdami ng sexual assault cases sa gender-neutral toilets? And sa abot ng aking nalalaman sa ngayon, Mr. President, sa track record ng karanasan ng mga individual ng may iba't ibang SOGI sa ganitong mga gender-neutral bathrooms, ay wala pong kaso ng pang-aabuso. Thank you, Mr. President, but ang gusto ko lang ma-secure dahil ipapasa na itong gustong ipasa ng aking colleague yung Pohon. Buhon ang Salamat kining batas. No, kung maging batas na ni, dito na magkakaroon ang problema. Doon na magkakaroon ng problema, Mr. President, na kasi allowing the gay na makapasok doon sa restroom ng mga babae, which is gusto kong malaman din, Mr. President, kung ang isang bakla o gay na
I stand corrected, Mr. President, of my words back using a word bakla or gay. Na kahit nakasuot siya pang lalaki, na pwede ba siyang pumasok sa restroom ng mga babae? Well, Mr. President, ganun po yung, halimbawa, kung gender-neutral bathroom, ang comfort room sa isang establishment, ang premise po dyan sa ganyang klaseng infrastructure ay kahit sinong individual, ano man ang soji niya, ay maaaring gumamit ng banyong iyon. I'm asking, Mr. President, if there's a men's bathroom and there's a woman bathroom. If gay, pwede ba siyang pumasok doon sa nakasuot siya pang lalaki, pero gay siya, pwede ba siyang pumasok doon sa mga babae? Actually po, Mr. President, sa ganun namang sitwasyon na hindi gender-neutral bathroom, pero naka-designate po na banyo pang babae, banyo pang lalaki, ang invitasyon dyan ay, kung ito ay commercial establishment, ang invitasyon dyan sa lahat ng customer o guest doon ay, in effect, piliin kung sang comfort room siya, hahanap ng comfort bilang yung kanyang soji. Kasi yung gay men, hindi rin naman nila, hindi sila nag-identify bilang babae. Nag-identify sila bilang lalaki, pero nagmamahal ng kapwa lalaki. Hindi nagmamahal sa babae. So, posible pong may gay man na doon pa rin mag-CCR sa banyo ng lalaki kung magkahiwalay po ang dalawang banyo. So, pwedeng pumasok, Mr. President, doon sa restroom ng mga babae. Kahit nakasuot siya na pang lalaki na suot, pero bakla siya, pwede siyang pumasok doon sa mga restroom ng mga babae. Oo. Ang sinasabi ko lang po, Mr. President, ay batay sa pagkakilala natin sa ating mga sarili bilang tao. Kung ang soji mo ay lalaki ka, and particularly gay na lalaki ka, hindi ka nag-identify bilang babae. So, malamang sa hindi, hula ko lang ito, malamang sa hindi, ang isang gay na lalaki ay doon pa rin po magsi-CR sa banyo ng lalaki kung magkahiwalay. At malamang sa hindi po siya doon magsi-CR sa banyo ng babae. Pero kung ang batas natin ay allowing them na kahit nakasuot sila na pang lalaki, tapos pwede silang pumasok sa gender ng sa mga babae, sa restroom ng mga babae, anytime pwede silang pumasok. O yun pong condition, pwedeng sir. magamit, maabuso dahil pwedeng yung kahit ako pwede ako magpanggap na bakla ako, papasok ko doon sa bakla ako pwede ako pwedeng gamitin. So I'm just making example of myself. Yung pang-aabuso, Mr. President, gaya ng napag-usapan po namin, ang good gentleman kanina, covered na po yan ng mga kasalukuyang batas. Labas po sa panukalang ito. Mga batas laban sa fraud, mga batas laban sa sexual harassment, at mga batas laban sa unjust vexation at iba pa. Pero po, yung pagpasok, nalimutan ko tuloy yung tanong, yung pagpasok po sa banyo ay kung, mangyayari lamang po, Mr. President, yung pwedeng pumasok kahit sino sa banyong iyan, sa establishmento na may gender-neutral bathroom. Pero nga po, dun sa particular na tanong na kung magkahiwalay ang banyo pambabae at panlalaki, kung lalaking bakla, kung gay man, malamang sa hindi, dahil nag-a-identify siya bilang lalaki, malamang sa hindi, dun siya sa CR ng lalaki papasok. Malamang sa hindi, dahil hindi siya nag-a-identify bilang babae, hindi siya papasok sa banyo ng babae. Kasi ang identification niya sa sarili niya ay gay man, hindi woman. Yun po, Mr. President. Siguro po, gusto po lang po siguro natin linawin doon sa bill na ito na pag ikaw ang isang bakla ay nakasuot ng suot na panglalaki, hindi siya pwedeng pumasok doon sa restroom ng mga babae. Sige. Mr. President, kung ninanais po ng good gentleman mag-propose ng amendment at the proper time, titignan ko po at tignan po natin kung makabuo po tayo ng amyenda na tapat pa rin sa diwa nitong panukalang batas na
nais ipagbawal at parusahan ang diskriminasyon sa kahit sinong tao batay sa sexual orientation at gender identity niya, natutugon din sa concerns ng good gentleman. Handa po akong subukan yung exercise na yon, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, my distinguished colleague. Why isa pa yan, Mr. President? Salamat, salamat. Oh, dagang salamat.